Morning po sa ating lahat. Ito si Chief Aguilia. Alright, good morning. Good morning po sa ating lahat nandito sa ating church and also sa mga nakasimba live sa live stream through Facebook. Alright, welcome and good morning. Okay, pati mo yung katabi mo, good morning. Alright, mga nakasimba live, chat mo sa comment box ang good morning. Okay, let's get started. Alam ko na marami na sa atin, malapit na matapos ang 2021. And alam nyo ba na next Sunday na tayo makikita next year na. Right? Makikita na tayo next year. Patapos na ang 2021. Alam nyo ba? Hindi pa, sabihin nyo. Alam nyo ba mga kapatid nasa sa live stream, you can celebrate New Year up to 35. I mean, from 35 to 60 New Year around the globe. Kung meron ka daw jet plane, you can travel around the globe and you can experience New Year countdown celebration 35 to 60 times. Depende sa pag-stay mo sa isang lugar. 1 minute to 2 hours pwede yun. 60 times magse-celebrate ka. Kasi different time zone tayo, di ba? Different location tayo. Yung araw natin ngayon, medyo behind pa sila sa US ng 1 day. Right? Or 12 hours. But you know what? Kahit anong reason or anong time mo magse-celebrate ng New Year, mga kapatid, ang mahalaga, tignan mo yung katabi mo, nandito ka pa rin sa last Sunday ngayong taon. Amen. Yung matagpuan mo yung sarili mo na nagsiserve ka pa rin kay Panginoon, kay Lord, alright? Nag-leading out ka pa rin kay Lord, kahit anong nangyari this 2021, ayun ay ka-celebrate na. Amen ba? Yun yung one of the things that you need to celebrate for. Amen ba? Amen. And also, we have the decision that by 2022, magiging mabuti pa ang pagsaserve mo kay Lord. Amen. Amen. Yun naman yun Okay? And shall we pray? Let's start with a prayer this program. Father in heaven, thank you so much, O God, sa ginagawa mo sa aming mabuhay. Panginoon, malapit nang matapos itong 2021, pero Panginoon, we want to remember again that all throughout this 2021, naging mabuti ka, Panginoon. Naging faithful ka sa amin. Marami kaming nagawang pagkakamali and also God shortcomings sa mga buhay namin, Panginoon. But you remain faithful. You remain, Lord God, true to your words. And you remain open, Lord God, loving us, caring for us, merciful, O God, to us, Lord God, and graceful also. Thank you, Panginoon. Tinataas ka namin sa iyong kabutihan, sa iyong lordship sa mga buhay namin. Dinideclare namin, Lord God, that as we face this 2022, be with us, Lord God. We are giving you the glory and the honor and the adoration. Lahat ng children ng Panginoon,
magsabi ng Amen. And this time, before we go to praise and worship, we'll be watching video testimony ng mga nag-encounter ngayong week. Katatapos lang ng encounter. Alright? So enjoy, guys! Good morning po sa ating lahat. Ako po si Jeet Agudilla at aking si leader po ay si Brother Olmer Mudat. Ang aking pong natutunan sa encounter po ay yung forgiveness. When I was in a situation na nagkaroon ako ng girlfriend and she broke me, sakit. Ginawa kong lahat para sa kanya. Nagtrabaho ako, hardworking, para lang pakita ko na mahal ko siya. Dumating yung time na parang malapit na akong ma-depressed. Pero hindi ako nagpadaig. Nag-isip ako na bumalik sa Panginoon kahit nadapa ako. Tumayo ako sa sarili ko. Masakit man na magpatawad. Di ko sana kailangan magpatawad pero kailangan ko. Kasi si Lord pinatawad ako sa mga kasalanan ko. Kaya, yun po. Thank you. Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Andy Junior Muyang at yung sa leader ko is si Sir Rudy. At yung nabago sa sarili ko po nung nag-encounter ako kay Lord, na wala ngayon po yung pagbibisyo kong pag-iinom. Also yung pang-asar sa iba. Yung life ko nung bago pa ako nag-encounter is throwback nung 2020 nga po pala nung nagtangka po akong magpakamatay. Nagkulong kasi ako sa kwarto nun. Parang gusto kong kunin nga yung tali namin para magbigti na nun. Kaso ko sa sarili ko, ba't naman ako magpapakamatay madami pa namang nagmamahal. Mahal pa naman ako ng Panginoon. At isa pa, napakaganda ng mundo. Yun lang po. Magandang umaga po sa ating lahat. My name is Cheryl Almazan, 20 years old. Under po ako kay Marinela Delphine. Nagsimula po ako dito sa church this year lang, 2021. My life po before ko makilala si Christ is talagang masasabi ko na chaos kasi sobra yung addictions ko to different social media platforms to the point na na-affect mental health ko, tapos nagiging tamad na rin ako, tapos yung relationship ko with my family is hindi siya okay, ganun kasi nga lahat kami nakafocus na doon sa sa Facebook, ganun po, sa TikTok, ganun. Pero po during the encounter, ni-reveal sa akin ni Lord na importante pala talaga yung inner healing. At saka yung reason kung bakit na-delay yung blessing dito sa buhay ko is because may mga bagay na hirap akong bitawan, which is yung addiction ko talaga sa social media, sa paggamit ng social media. Ngayon, gusto ko nang baguhin yung lifestyle ko noon na napaka-unproductive. Ngayon, gusto ko na sa kahit anong lugar man ako naparoroon, gusto ko nakikilala ko bilang anak ng Diyos. At gusto ko lang po sabihin sa lahat na rest but don't quit. Yun lang. I feel alive because I know I am having the right decision right now. I experience restoration, breaking the chains that chained me from my past mistakes. I am a sinner, but Jesus sacrificed his life to a sinner like me. He endured this physical pain that brought him to us, his Father. He said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." At that moment is very stunning because Jesus is in pain, but he managed to talk even when he is crucified. At that day also, the story about King David and how he sinned and asked for forgiveness. It was not superficial. He did not try to justify what he had done. He acknowledged his guilt, and his confession was detailed. There I realized that asking forgiveness to the Father will cleanse you from your sins, and you will break the chain, and you are new. You can live forgetting the past. For me, thinking to return from my past, it's hell. That's all. Morning everyone. Ako po si Juby Mohar, 38 years old. Mag 1 year na po ako sa church dito sa Shalom. Bago po ako nag-encounter, ang dami ko pong hatred, selfish po ako. Pero nakilala ko si God, naka-encounter ako. Pinago niya lahat. Nawala lahat.
naramdaman ko ang tunay na paglaya. Nagpapasalamat ako kay Lord at I promise and I committed my life to Him na kahit anumang pagsubok, God is still there for me. Sabi nga, kalinisan at katapatan ay kinakailangan natin sa araw-araw nating ginagawa. Amen. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon sa buhay ng mga delegates natin? And today, grabe no, ito na po yung huling Sunday ng taon. Amen? Alam ko, nag-barbecue kayo, kumain kayo ng masasarap, but today, ibigay naman natin sa Panginoon ngayon. Amen? Hindi yung about you. It's not about you. This season is not about us. It's not about how we feel, how we are, but it's about the Lordship of the Lord. Amen? Na meron pong naipanganak para po sa ating lahat. Amen. Can we all stand as we declare the name Jesus today in this place? Can we just pray? Father in heaven, we thank you. We allow your Holy Spirit and we cancel all kinds of arguments right now. We offer, Lord, unto your hands our worship service today. Lord, may your Holy Spirit move in this place, oh God. We thank you and in Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Hallelujah. Come on, sa mga kasama nating online, can you stand on your feet? Iwanan nyo muna yung hugasan at kung anong ginagawa natin. Just focus on worshiping the Lord today. Come on, sing. Ang hina naman ng palakpak nyo, galing pa naman kayong handa. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Amen. Hallelujah. Lord, regardless of everything, we sing praise to you. Praises and honor to your name, oh God. Come on, once again. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Amen. Bakit parang kumakanta kayo parang Semana Santa? Pasko po ngayon. Come on, let's declare the name of the Lord Jesus as we sing his name. Declare. Sing choirs of angels
is worthy. Come on, sing it. Come and adore him. Come and adore him. Come and adore him. For he is worthy. Come and adore him. Come and adore him. Come and adore him. For he is. Come on, Shalom family. Come and adore him. Come and adore him. Come and adore him. For he is worth. Sing it. Come and adore him. Come and adore him. Come and adore him. For he. Once again declare. Come and adore him. Come and adore him. Come and adore him. For he is. Once again declare. Come and adore him. Come and adore him. Come and adore him. For he is worthy. Hallelujah. He alone is worthy. We come here before your throne, Lord. We adore your name. Hallelujah. Yes, come on, church. Raise your praises to the King of Kings. Hallelujah. Oh, we praise your name, Jesus. Glory, glory to your name. You alone are worthy. You alone are worthy. Hallelujah. Come on, church. Declare it. Declare your worship and adoration to the King of Kings. Hallelujah. Hallelujah. We praise your name, Jesus. We thank you, Lord, for your faithfulness, oh God. Hallelujah, Lord. Even though we are not worthy, we thank you, Father, for your grace and for your mercy. This last Sunday of this year, Lord, binibigay namin, Panginoon, ang papuri at pagsamba. It's not about us anymore. Pwede po ba sa oras na ito, tama na yung paghingi natin ng anything from the Lord. It's also the time for us to give glory. Dahil hanggang ngayon, we are here. Amen? Sa oras na ito, it's not about you anymore. It's not about us. But it's about the name of the Lord to be glorified. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Pinupurit, sinasamba namin ang iyong pangalan. Oh, hallelujah. We glorify your name. Be glorified in this place, Lord. Be glorified in this place. Hallelujah. As we praise your name. As we declare your name, oh Father, the name above every name. Glory, glory, glory. Oh, yes, oh God, Jesus. Praises, adoration to you, oh God. Hallelujah, Jesus. Oh Lord, come on, let your praises in your heart sing out his praise. Oh Lord, manayayong ang Diyos, we glorify your name, Jesus. We praise your name, oh Lord.
Him and express our thankfulness unto the King of Kings. Hallelujah. Oh, manaynayaw ka, O Diyos. Manaynayaw ka. Pinupurit sinasamba ka namin, Panginoon. Be glorified and be magnified in this place, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, rashala bahaya rasanda rayasyala kandarasin. Come on, church, just worship Him. This last Sunday of this year, it's about the name of the Lord to be glorified, the name of the Lord to be magnified. He is worthy, He is worthy. Hallelujah, hallelujah. Oh, we praise your name, Jesus. We praise you, Father. Hallelujah. As we sing once again, as we glorify the name of the Lord. Hallelujah, Jesus, you're worthy. Come on, once again, agdayawan. Oh, agdayawan. Kinapo. Agyamanan. Kinaiba mo. Kantanayon. Akantaan. Yes, Lord. Tasang walang agrugbabag. And we sing, come on, declare, be magnified, be glorified, oh Jesus, my Lord. Come on, church. Jesus. Come on, for the last time, with all of our voices, let's sing. Be magnified, Jesus, my King. Yes, Lord. Hallelujah. Come on, church, let's praise the word and worship the name of the Lord. Hallelujah. Panginoon, puri ka namin. Totoo, Lord God. Punuunay that, Lord, ikaw, Lord God, deserving ng pagsaserbihan mo. You are the God, Lord God, who never changes, Panginoon. And we declare your Lordship in our lives, Panginoon. Hallelujah. Come on, palakpan natin si Lord. Yung pinaka-matindi na palakpak ngayong taon. Huwag mo hayaan na hindi mo ibigay yung pinaka-matinding palakpak para kay Lord. Matatapos na ang 2021, baka hindi mo pa napalakpakan si Lord ng matinding palakpak. Amen! Woo! Hallelujah! Amen yan siya nasa Simba Life. Come on, clap your hands. Hallelujah. Let's remain standing. As part of our worship, let's have again this declaration, okay? You know, every Sunday natin ginagawa ito, and I pray, I hope na ginagawa natin to with conviction and with faith. Amen ba?
na ito ay mangyayari sa ating buhay, mangyayari sa buhay ng ating family. Amen. And the next generation to come. Alright. In 1, 2, 3. Today, I declare that God is my deliverer. The things that looks unbreakable will now break down as I step into breakthrough. I declare that God imprisoned me is falling to the ground, releasing me to move boldly and bravely. Today, I declare that God is my provider. I will experience an overflow of God's favor in my finances. I will be prosperous. My career is blessed, and my business is blessed, and every need will be met with abundance. I declare that I will experience financial freedom and will have more than enough to live and give. I declare that God is my healer. I am strong, healthy, energetic, and productive. God is renewing my strength. I believe that I will live a long and strong life, and I will do all God has called me to do. Today, I declare that God is my miracle worker. He is going to do the impossible on my behalf. I will see His supernatural power and experience the kingdom of God every day. Today, I declare that God is the author and finisher of my faith. He will establish my legacy, set new standards for my family, break generational curses, unlock generational blessing, and releases a life that impacts generations to come. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Oh, grabe. Let's all be seated. Come on. Ay, maupo po tayo. Talaga nakita ko, parang ayaw nyo pang maupo ha. Ang gusto nyo pang, alright, continue declaration. Okay? May I ask the ushering to collect the, as we give our tithes and offering, alam nyo ba, this encounter, katapos lang encounter ngayong week actually. And you know what, I was reminded that yung giving, mga kapatid, is the key o susi ng pagiging magkakaroon ng blessed life. Amen? You know, every time we pray na ma-bless tayo, are you listening? Every time na we are praying to be blessed, we are praying to be blessed, to have financial freedom, to have financial breakthrough, to have financial, basta, pagpapala, okay? And you know what? We are doing that because we want to give more. Amen ba? Amen. Hindi ka naniwala doon? Yes, we are praying to be blessed so that we can give more. Amen? Kasi you cannot give if you don't have. Right? Right? Diba? Alright. Hopefully, nag-agree kayo, no? Parang busy kayong nag-prepare ng inyong mga tithes and offering. But you know what? I just want also to add, meron tayong mga envelope dyan sa baba. Every time you come in the church, you can directly go to the ushering table and get an envelope para na-prepare na. And also sa inyong mga bahay, kung pwede nyo i-prepare din. And also, we have mobile banking sa mga naka-tune in ngayon sa ating FB Live. Okay? We have our mobile banking. You can send it through our bank account. Okay. Alright? And this time, mga kapatid, ipagpatuloy natin. I was saying kanina, nakatatapos lang yung weekend encounter or encounter natin. This time, we'll be listening to another recorded video testimony ng mga nag-attend na delegates. Okay? Alright ba? Sabi mo sa katabi mo, let's watch. Alright, enjoy. Good morning. Ako si Diana Rose Reyes. 28 years old. Ang cell leader ko is Ate Faith. Nang hindi ko pa kilala si God, meron akong mga nagagawang mali na akala ko yung iba ay okay lang, pero mabigat na pala ito kay God. At naulit-ulit ito. Di ko alam na yung mga kasama ko pala ay ginamit ni God para makilala ko siya at i-accept si God. At nakabuo ako ng family dito sa church. Nung nakilala ko si God, may mga changes sa akin. Naging pasensyosa ako lalo na sa work. Nagkaroon ako ng prayer life. Natuto akong mag-confess kay God pag nag-iisa. Before encounter, meron itong bigat sa dibdib ko na iniiyak ko minsan sa gabi. At sa day 1 ng encounter, yung repentance at inner healing ang topic na nakarelate ako. Dito ko natutunan na pag nagkamali ka, mag-ask tayo ng forgiveness sincerely at repent genuinely. Maging humble tayo kahit may mga mali tayo, and don't ignore and close your heart sa mga taong ginamit ni God na mag-reach out sa atin para mapalapit tayo lalo sa Kanya at i-push tayo na magpatuloy dito sa life class. Thank you. So, good morning everyone. My name is Brian Talango and my cell leader is Ivan, who brought me to this family. So, as this year ends, I have been
going to my 5 years in this congregation. With the year 2019 and 2020, I have been out of this church. I have been out of my spiritual life because I have been lang nga na-attract iti worldly things kasi so I decided to kas nga na tempt up so napanak da panije worldly things like agin inom, addiction ti panag-inom, addiction ti barkada, apan jay inuan kasi as the time goes by kat makapaumamat lang ay so I have decided to go back and had my encounter again. During the encounter, the most remarkable thing is what has Jesus done for us in the cross. So I have been reminded that He died on the cross for us, for our sin, so that we will be bring from death to life. So another thing that I have learned is the power of forgiveness. That we have to forgive others, go for their sins, even though those people who hurt us, for us to forgive ourselves and let go of the past. So the last thing here is that the power of the Holy Spirit. So it is a very important thing for us because it is the thing that will guide us and lead us to our journey and the path of a Christian life. So to conclude my testimony, it doesn't matter if we fall. What matters is that we are willing to come back to the right way, rise up from our falling and continue and finish what we have started. Good morning po. Ako po si Cassandra Primo, 20 years old. And ang cell leader ko po is si Blossom Walang. So before the encounter, meron po akong doubt kung pupunta ako or hindi. Pero grateful po ako kasi pumunta po ako. I've encountered different lessons na it really broke me and at the same time molded me to becoming a new person with a new heart. Ang isang lesson po na nagrema talaga sa akin is tungkol sa forgiveness. So before po kasi, I had a friend na nag-suicide and I really blamed myself sa nangyari na yon. I've cried at night. Blame ko yung sarili ko kung bakit nangyari sa kanya yon. And I realized during the encounter na I will never be able to fully realize or to even fulfill my purpose if meron pang bitterness, hatred, and resentment sa puso ko. And na-realize ko din na God made me experience that situation kasi He wanted to make me learn to forgive myself. And lastly po, ang na-realize ko po is forgiveness is the key to the prison we are in right now. Thank you. Hello, ako po pala si Yen and yung leader ko is si Ate Faith. Before the encounter, nag-attend ako ng Sunday church, nag-attend ako ng cell groups, nag-attend ako ng activities sa church. Pina-follow ko yung sinasabi sa akin ng cell leader ko. And then, bigla nila akong in-invite sa life class. And then, dun sa life class, nasasabi na nila yung encounter. And dun sa encounter na yun, in-encourage nila kami. So, na-curious talaga ako kung ano yun kasi ang dami kong narinig na maganda daw yun, maganda yung experience. Nakita ko na sobrang nagpe-prepare yung leaders namin, nagpe-prepare lahat ng staff, pinagpe-pray nila, lahat-lahat, sobrang effort. Kaya na-curious talaga ako and then naging excited ako. And then nung sa encounter na, inopen ko talaga yung heart ko para sa encounter. Before the encounter kasi, may struggle sa akin and then na-feel ko na lumalayo ako kay Lord. Pero I decided pa rin na mag-attend. And then, yung encounter talaga is, yung reaction ko is, wow, grabe talaga. Parang, it's a life-changing experience talaga sa buhay ko. Nakita ko talaga na ito yung hinahanap ko. Parang from a dark place and then nag-encounter ako. Sabi ko, Lord, ito talaga yung hinahanap ko. Thank you. Ito talaga yung kailangan ko. And then sa encounter, nakilala ko more si Jesus. Ni-reveal niya sa akin yung love niya, yung never-ending love niya. Na-realize ko yung halaga ng pagkamatay niya para sa akin and para sa atin. Ni-reveal rin ni Lord sa akin yung napakagandang plano niya para sa akin, napakagandang plano niya para sa ating lahat. Ni-reveal niya yung sarili niya in every aspect ng buhay ko. And then, minulat niya yung mga mata ko, ni-reveal niya yung napakagandang promise niya. Inopen niya yung puso ko para go deeper siya in my life. And then, inopen niya yung way. Pinakita niya sa akin yung tunay na daan patungo sa Kanya. Inopen niya yung heavens, inopen niya lahat para sa akin. And binigyan ako ni Lord ng mission. Binigyan niya ako ng bagong vision. Binigyan niya ako ng bagong perspective sa buhay. Binigyan niya ako ng bagong pangarap. Ni-reveal ni Lord sa akin kung sino ako, yung halaga ko.
And then, natuto akong i-offer yung buhay ko para sa Kanya talaga. After nitong encounter, sobrang grateful ko talaga sa experience na to. Sobrang laking blessing na encounter na to. Sobrang laki ng natutunan ko. And natutunan ko rin na He gave me a new beginning. He gave me a new chance. He gave me a new life. After na encounter, nauhaw pa ako. Parang, Lord, gusto pa kitang makilala. Lord, I want more of you. I want to know you more. Tsaka above all, pinaka natutunan ko talaga sa lahat is I learned na Jesus is the only way. Thank you. Ba't yan na lang bang kaya niyong ibigay sa Panginoon? Napalakpak. Amen. Okay, good morning. Binati mo na ba yung katabi mo? Okay, sa mga nandyan sa ating online, good morning sa inyong lahat. So mag-comment naman kayo. Okay, so ditong natapos lang nung Tuesday at Wednesday nitong ating encounter na ating ginagawa. Ito yung system na ating ginagawa na hindi lang yung tumanggap ka na sa Panginoon, okay na lang yung pasimba-simba lang, Zimbabwe, simba-uwi. But may process tayong ginagawa. So isa din itong encounter na ating ginagawa na ito. So pasalamat tayo sa mga na-process at magpapatuloy pa sila. Amen. Okay, so yung mga gusto pa, ano ba yung mga ginagawa ay malalaman nyo rin sa ating mga cell group at ma-explain din sa atin yan. Okay, so gusto kong batiin itong mga, second time, si Forrest Batalier. Forrest, okay. At saka fifth time naman, itong dalawang kaibigan ni Brother Eric, si Aldrin, saka si Euro. Yun, doon. So, sabi mo sa katabi mo, huwag mong kalimutang mag-invite. Okay, so welcome. Titonggal Maisa kada tayo amin. Amen. Ito na yung huling linggo nitong 2021. Kaya hindi naman tayo yung 3 bisis lang na pumasok sa simbahan. Hello? Na nung siya raw ay nabinyagan, nung siya raw ay kinasal, at nung siya ay mamatay. So sabi mo sa katabi mo, hindi naman ako yun. Kahit doon sa 52 Sundays, ay at least mayroon ka mang absent, pero hindi naman 3 bisis ka lang napasok sa simbahan. So habang malakas pa naman tayo, papasok pa rin tayo sa simbahan. Amen. Maging culture na natin yung pagsisimba. Okay, I hope na kung kayo man ay napuyat, at yung iba ay wala, tingnan ko medyo maraming bakante pa dito, ay Merry Christmas pa rin bawat isa. Amen. Okay, so December 2 ata, Sunday yun, di ba? I hope sa 31 naman yon ay Bispiras, ay 1 at least. Kung napuyat man kayo, may isang araw pa na matulog kayo, at least naman sa linggo. Unang linggo natin this next Sunday, 2022 na, ay present kayo. Kaya sabi mo sa katabi mo, present ka. Huwag kang mag-absent. So pasalamat tayo sa mga, ito na, mag-e-end na itong year 2021 natin, yung protection ng Panginoon bawat isa sa atin, yung blessing niya bawat isa sa atin, at ito na, itong Pasko na ito yung magandang opportunity natin para makasalamuhan natin, makasama pa natin yung mga kaibigan, kapamilya natin. Amen. Amen po ba? Ito yung maganda, at least bakasyon yan. Pwede kayong mga pamilya ay magkita-kita, magkakaibigan, mga hinong matagal na hindi mo nakita, siguro at least nagbakasyon sila para doon kayo nag-meet muli. Dahil ito pong Pasko na ito po yung, nung una po dito ay ito yung practice ng mga pagan na December 17 to 23rd ay nagpipiasta po sila para sa kanilang Diyos-Diyosan na si Saturnalia. At yung pinagsisilbihan nila pong Diyos-Diyosan, walang iba kundi yung sun, yung araw na yon. At ito naman nung AD 336, itong mga Kristiyano gusto nilang i-reach out itong mga pagan people, kaya nag-celebrate naman sila sa kapanganakan ni Kristo. Amen. At hindi naman December 25 nung nailagay sa Bible, pero may naipanganak na Savior na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo para i-reach out itong mga pagan people. Amen. Kaya tayo at least alam sana natin yung meaning ng Christmas, bakit may ipinanganak na Kristo
Magandang opportunity natin ito para pa maibahagi ang ating Panginoon Kristo sa mga tao. Amen. Kahit unbeliever naman yan, sabi niya, Merry Christmas. Alam niya yung Pasko eh. Di ba? Pero ito yung opportunity sana natin na sila ay may relasyon din sa ating Panginoong Hesus Kristo. Okay, so about naman sa mga messages nung past Sundays, nalaman natin itong mga wise men na talagang hinanap nila kung nasaan yung King of Kings. At nagtanong-tanong pa sila sa Jerusalem. At yun nga na doon may papanganak sa Bethlehem. At nahanapan nila yung hari na mga hari nandoon na sa bahay. Wala na sa sabsaban. Yung unang nakakita po doon sa sabsaban, sa manger na yon, yung pong nandoon sa malapit sa Jerusalem, itong mga shepherd, yung mga nagpapastol na yon. Kaya mali yung makikita mo na may bilin doon na nandoon yung wise men, nandoon uli yung mga shepherd. Hindi totoo yon. Dahil dito sa Bible natin, mga shepherd sila yung nakakita. Pero itong mga wise men doon na sa bahay nila, naabutan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, so ito naman yung ating text dito sa Philippians chapter 2 verse 5 to 11. Ito yung basahin natin. Okay, basahin ko sa NIV version. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So ang topic po natin ngayong umaga is the way up is down. Sabihin mo sa katabi mo, the way up is down. Ito pong Philippian church, hindi po ito problematic church na kagaya nitong mga Corinthian church na sinulatan ni Apostol Pablo, at inadresan niya po itong mga Philippian church nung nasa bilangguan na po si Apostle Paul. At nadidiscourage sila dahil sabi nila kailan kaya makakalaya itong si Apostol Pablo. At sabi ni Apostol Pablo sa kanila na ang aking pagkabilanggo ay mas advantage pa dahil ang salita ng Panginoon ay mas nag-i-spread pa, lumalawak pa. Kaya sinasabi niya sa kanila na mag-rejoice in the Lord always. At ito pa, itong mga Philippian church na ito, very supportive sila sa missionary journey ni Apostol Pablo. Sa Acts chapter 16, mabasa nyo kasi yung background nitong Philippian church na ito. Dito niya napuntahan itong Philippi na ito. At ito nga, sila ay very supportive sa kanyang missionary work. At nung nagkaroon ng tagutom sa Jerusalem, ay sila ay nagbigay din ng finances para masuportaran, matulungan itong mga believers sa Jerusalem na ito. At yung verse 4, verse 19 na very familiar sa atin, kung minsan ginagamit natin, yung sinasabi ni Apostol Paul sa kanila na, "In my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus our Lord." So dito po sa ating binasa na ito, si Apostol Paul ay dinescribe niya dito yung humility at selflessness ng ating Panginoong Kristo sa puso nitong mga Philippian church na ito. Na ito sanang Pasko na ating sinicelebrate every December na ito. Ito sana yung appropriate time na i-recommit natin yung sarili natin. At ito sana yung adapt natin na pattern na living natin na minodel ng ating Panginoong Kristo. Amen. Amen po ba? Maganda yung isang nag-testimony, sabi niya na at least 5 years nga nandito na sa church, pero ayun, bumalik din sa dating buhay niya at muling bumalik naman dito dahil nakita naman niya parang nagsawa na rin siya sa mga pinaggagawa niya rin sa dating buhay niya at ngayon na ay namumuhay sa Panginoon.
So ito po ay makita natin itong text natin na ito. Ito ay incomparable picture ng lowly nature at character ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya may tatlong main points na gusto kong i-discuss sa atin dito, ibahagi sa inyo. Una, yung His humility. Sabihin mo nga, His humility. Iti kinakumpakumbaba ni Apo tayong Hesukristo. Dito sa verse 5 and 7, yung nabasa natin kanina, sabi ni Apostle Paul sa kanila, mga Philippian church, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. So dito makita natin ang ating Panginoong Kristo ay pinut aside niya yung kanyang mga personal rights, yung kanyang interest para sa kapakanan ng ibang tao. Amen. So dito nakita natin ang ating Panginoong Kristo na ating pinapaniwalaan. Na ito'y kung natin yung kinapakumbaba kat isudijay conscious of our weakness, na madali sana nating ibigay yung credit sa Diyos pag tayo man ay nakaka-experience ng mga accomplishment sa buhay natin. Amen. No adaman dagiti banag nga ma-accomplish tayo dito rabaw iti daga, ada ko mga itud tayo ti dayaw ko ni Apo Diyos. Amen. Kung ikaw ay binibless ng Panginoon sa iyong negosyo, kung ikaw ay binibless na sa mga possessions na iba't ibang bagay yan, o posisyon man sa government, kung ano pa man yan, ay dapat bigay natin yung credit sa Panginoon. Huwag mong sabihin sa sarili mo, madaydayaw tinagan ko. Hello. Hindi ko makalimutan kasi nung time na mag-evangelize ako sa Philippine Rabbit noon, sinabi ko lang sa nakasakay na pasaheros, talagang nagsisigarilyo halos yung usok So yung mga kababaihan, sinisinyasan ako na kausapin. So kinausap ko siya, sir, pwede po bang nyo muna yung sigarilyo nyo? Aba, nagalit tuloy. Pinagsasabi niya yung mga posisyon niya raw sa buhay. Hindi naman yun ang tinatanong ko kung anong posisyon niya. Sinasabi ko lang naman, sir, pwede po bang huwag kayong magsigarilyo? Kasi nasa loob ng bus Hinagalit. So ito po na kung ano man yung, sabi ko nga kanina, ano man yung ma-accomplish natin sa buhay na ito, sa lupang ibabaw na ito ay bigay natin sana yung kapurihan sa Panginoon. Amen. Kung ang Kristo pa nga ay siya ay Diyos, ay makita natin yung humility niya. Okay? So dito sa John 5:19, ito ang sabi niya sa mga religious people. Okay? Jesus gave them this answer, very truly I tell you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing. Because whatever the Father does, the Son does also. So dito, nire-recognize niya pa rin yung kanyang Ama. Amen. Ito po yung makita nating function ng tatlong persona sa iisang Diyos. Tayo po yung naniniwala sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. In the Old Testament, hindi pa nai-reveal si Jesus. But pagpunta dito sa New Testament, dito na nai-reveal ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Si Isaiah, pre-prophesy na yon sa Isaiah chapter 9 verse 6 na ang birhen ay talagang mga anak ng isang anak na lalaki. Tinutukoy po dito ang ating Panginoong Hesukristo. At dito na nga na-reveal ang ating Panginoong Hesukristo. Yung purpose niya dito sa mundong ibabaw na ito, siya ay magiging tao, may papanganak sa isang birhen, at ma-experience niyang maging tao, at dito rin ma-experience niyang matempt siya. Pero dito, kahit na-tempo siya, hindi po siya nagkasala. Kaya siya yung pinaka-perfect sacrifice para tayo ay ikaw, ako, tayong lahat na makasalanan, ay siya yung magiging magkukunik sa atin. Ang dahilan para maikunik tayo sa Diyos Ama. Amen. Kaya nga ang ating Panginoon Jesucristo yung naipako instead na ikaw at ako sana ang maipako. Okay, so dito makita natin ang ating Panginoon Jesucristo, dinisplay niya yung kanyang buhay, yung kanyang ministry, yung humility at kanyang submission dito. Yung nasabi ko sa kanya kanina na talagang
ang ating Panginoon Kristo ay fully man siya. Totoo. Pero naniniwala din naman tayo na fully God ang ating Panginoon Kristo. Amen. Galing siya sa langit na talagang dumaan kay Virgin Mary para maipanganak, para maging tao. Kaya naniniwala tayo na, Diyos at tao rin naman ang ating Panginoong Kristo. At dito ay namuhay siya sa mga taong makasalanan. Hindi siya nakigawa sa kanilang mga kasalanan, pero ito ay talagang minahal niya yung mga taong makasalanan. Kaya itong mga religious leaders ay talagang, sila kasi yung mga tao sa pananamit nila, very holy sila at ayaw nilang makisalamuha. Halimbawa, makasalanan itong si Brian, Nathaniel, at saka itong si Jid. Ay talagang pag nakita ko, ako yung Pharisee na ito, lalayo ako sa kanila. Didistansya ako. Pag nadikit pa yung damit ko sa kanila, papalitan ko na. Ganun po ginagawa ng mga Hudyo, magiging unclean sila. Kaya nadidisregard itong mga sinless people, mga sinful people. Pero ang ating Panginoong Kristo ay siya po ay nakisalamuha sa kanila, nakikain sa kanila, pero hindi naman nakigawa sa kanilang mga kasalanan. Amen. Ito po yung purpose ng ating Panginoong Kristo. Talagang i-humble himself, na kahit siya man ay dapat na ma-exalt, dapat na ma-exalt siya, pero hindi. Mas pinili niya na talagang maging humble po siya para sa mga tao, makasalamuhan niya itong mga tao regardless yung kanilang social or moral status nila. Amen. Kaya dito sa Philippians 2:7, sabi dito, rather he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. So, demonstrate niya dito yung kanyang humility. Na ipakita dito yung kanyang pagiging servanthood. Amen. Willing siya maging talagang kinuha niya yung form of a servant dito. Evident po yung manner ng kanyang pagkapanganak. Hello. Itong mga religious leaders, bakit hindi nila na-recognize, hindi nila alam na itong Jesus ay naipanganak na pala? Dahil yung ini-expect nila, alam naman nila na siya yung son of David, manggagaling sa lahi ni David. Pero ang ini-expect nila yung political, na kagaya ni David, kinangker na yung lahat ng mga nasyon. At sila po yung status nila dito sa time na ito, under Roman Empire sila. At ang akala nila ay talagang madideliver sila under Roman Empire pag dumating itong hari na mga hari. Kaya ang ini-expect nila ay talagang maipapanganak na talagang yung bongga. Talagang sa royal family talaga nakitang-kita nila. Pero iba yung nangyari pala. Doon pa sa sabsaban na ipanganak. Biruin mo, time ng census ito eh. Nag-submit sina Joseph, pumunta sila magpa-census dahil galing siya sa lahi ni David. Yun pala, yun na yung time na mga nganak na itong si Maria. Walang in. Available na in. Anong available lang doon pa sa sabsaban? Ma-imagine nyo kayo pong mga nanay na mga anak, hindi po madaling mga anak, di po ba? Sa atin dito, at least meron na tayong hospital. Yung iba at least sa bahay na ipanganak. Pero ito, doon pa sa bahay ng mga hayop. Baka yung si Maria, baka nagsisigaw, aray, aray, nga, nga. Baka magsisigawan din yung sumasabay yung mga hayop. Baka nung lumabas na nung bata, me, me. Baka sabi ng mga kambing, oh, praise the Lord. Nandun sa sabsaban eh. Kaya yung pinakauna po nakakita doon, naka-witness doon itong mga shepherds. Malapit lang sila doon sa Jerusalem at nagbigay ng report itong angel na ito. Nagbigay yung sign. At yun nga, napuntahan nila kaagad na hanapan nila. Sila yung pinaka-first witness na makita itong baby Jesus na ito. Excuse me, medyo inom muna ako ng tubig.
itong bulaklak dito sa likod, hindi dahil Pasko kaya nagkaroon tayo ng decoration. May ikinasal nung December 13, kaya may decoration tayo. Malalaki dati itong mga balon, lumiit na magiging grapes na yan pag December 31. Nag-i-expose na yung hangin eh. Okay, so sana tayo. So dito makita natin yung evident yung pagiging humble ng ating Panginoon Kristo. At dito sa Matthew 20 verse 28, ito yung tinuro niya sa kanyang mga disciples. Sabi niya dito sa kanila, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Ito kasing mother ni James at saka ni John, sabi niya kay Jesus, nagbigay ng request na, Lord, pag darating ka sa iyong kaharian, ay itong isang anak ko, paupuin mo sa kanan. Yung kaliwa naman, ay yung isa naman sa kaliwa. Aba, nung marinig nitong mga 10, nagalit din sila. Dahil yun din pala yung gusto nila. Gusto na nga, di ay agtugaw, di maiangat na yung position. Pero itinuro ni Jesus sa kanila na just as the Son of Man, siya mismo yon, did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Amen. So ito'y itidang tinuro niya sa kanila. Kaya sinabi pa niya sa kanila, kung gusto nyong magiging great, magiging servant kayo. So ang ating Panginoon Kristo, siya ay naipanganak, nadala doon siya nadala doon sa cross, napako sa cross dahil sa kanyang pagmamahal at obedience sa kanyang Ama. At yung pagmamahal niya rin sa iyo at sa akin. Sabihin mo sa katabi mo, pagmamahal niya sa iyo at sa akin. So ito sana yung ating motivation na magiging mapagpakumbaba sana tayo sa ating sarili. At yung purpose sana natin yan, to love God and to love people. Amen. At dito na ay natuto si Peter. Doon sa kanyang sulat, sa kanyang ginawang sulat sa mga na-scatter na mga believer, doon sa 1 Peter 5:6, ito na yung tinuro niya sa kanila. Sabi niya dito, lumagtuak gayaman. Okay, doon pala tayo sa kaya kinapakumbaba. Okay. Sa obedience pa naman tayo. So ito sana yung humility ng ating Panginoong Kristo, ket ada ko mag-reflect biyag tayo as a pamilya ni Apo Dios. Amen. Bagaman takabong mo, ada ko mga napakumbaba kalata. Ano man yung ma-accomplish mo this 2022, ano man yung blessing na matamasa mo, maawat mo dahil ito'y 2022, hindi dahil bumili ka ng bilog na prutas. Huwag kang maniniwala sa tinuturo nila na yun daw ay nagbibigay daw ng swerte. Hindi totoo yan. Prutas lang yun na nilikha ng Diyos yun. Ang nagbibigay ng blessing yung lumikha sa lahat ng mga bagay. Amen. Ay still na maging humble pa rin tayo sa buhay natin. Dahil tayo ay mga lowly creature. Si Abraham, ito po yung sabi niya sa Diyos nung siya nag-i-intercede na hindi sisirain ng Diyos itong Sodom and Gomorrah, na talagang nakikipag-bargain siya na kung mayroon mang 50 na katao, hindi niya ba susunugin? Sabi ng Diyos, hindi. Hanggang sa pababa ng pababa. At sabi niya, kung may 10, hindi mo ba susunugin? Hindi. Doon na nag-stop si Abraham na ito. At nirecognize niya, sabi niya sa Diyos, I am nothing but dust and ashes. Alam naman po natin si Abraham, isa rin itong napakayaman, blessed din ng Panginoon ito. Amen. Maraming mga servant din ito. Pero siya mismo sinabi niya, I am nothing but dust and ashes. So tayo po ay mga tao, ay tayo na mga makasalanan po tayo. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Makasalanan yan. Kahit anuman yung nagawa niya, kunti man lang na bagay yan, wala pong pinagkaiba sa harapan ng Diyos. Yan.
Kahit nagsinungaling man lang yan at yung isa na yan ay pumatay ng maraming tao. Sa harapan din ng Diyos, kasalanan din. Yung walang malaki at maliit sa harapan ng Diyos, kasalanan pa rin. Kaya wala rin po tayong maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Galatians 6:3, sabi dito ni Apostle Paul, if anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Alilawon tayo lang iti ala ko na nga bagbagi tayo. So ti maibos tayo lang, maipanakil tayo, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Amen. So ang Diyos po ay nananahan sa mga taong mapagpakumbaba. Si James, sabi niya, ito yung half-brother ni Jesus. Sabi niya dito, God resists the proud, but gives grace to the humble. Ulitin ko, God resists the proud, but gives grace to the humble. Kaya muli, as a believer na kailangang mamuhay tayo in humility, sa mga tao rin na mas i-consider din natin sila sa atin. Ipangpangruna tayo kumaisuda no itibagbagi tayo. Kaya sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Roma, chapter 12, verse 3, sabi niya dito, for by grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. Kahit sila man ay mga gifted people, maraming naibigay na gift sa kanila, at yung isa ay iisa lang, still pa rin na i-consider natin na mas ipangpangrunay tayo pa'y kumadagiti pada tayo nga tao, lalo-lalo na sa mga kapamilya natin sa Diyos. Amen po ba? Amen. Alam naman natin yung opposite ng humility ay pride. Dito po bumagsak ang diablo. Siya si Lucifer na talagang worship leader. Pero ang sabi niya, gusto niyang angatan pa ang Diyos. Gusto pa niyang mas higit pa siya sa Diyos. Pero ano pong nangyari? Naditron po siya sa kanyang trono, natapon po sila dito sa mundong ibabaw na ito. Pero inyo, marami pang mga anghel din na nagrebelde. Sumama rin sa kanya. Kaya sila yung mga evil spirit. Huwag kayong maniniwala na sila yung naituturo sa atin na yun yung mga kaluluwa ng mga namatay natin. Kaya yung iba sabi nila, aba, kabusis mat ni lulok di jay. Pag napupusis yung tao, Brian, siyak da ito'y nilolom. Agparti ka ti baboy. Malamlaminak. Evil spirit po yun. Hello. Kaya dapat alam po natin yung Biblia po natin. Amen. So ito po na talagang yung opposite po ng humility ay pride. Ang dami pong mga bumagsak po dito. Pati si King Nebuchadnezzar, naging King of Kings siya eh. Bilang yung Babylonian Empire, talagang halos kinanker niya lahat ng mga other nations. Biruin mo yung mga 120 provinces. Yung mga hari ay talagang nagbabow down sa kanya. Pero siya po ay binagsak ng Diyos. Parang naging hayop din na nandun sa kagubatan na kumain din ng mga damo. Lumaki na yung mga kuko niya na parang hayop. At nung na-recognize niya ang Diyos, na mayroon palang Diyos na lumikha ng langit at lupa, at doon po muling nirestore siya ng Diyos. Kaya ito po na maging humble pa rin tayo. Amen. Amen po ba? Ang ating Panginoon Kristo na makita natin na talagang equal siya sa Ama. During and after na pumunta siya dito sa mundo ito, pero hindi na i-consider. Sabi dito yung verse na binasa natin, did not consider equality with God. Nilit go niya lahat yung mga privileges niya, yung glory niya sa langit, para lang pumunta dito sa mundong ibabaw para ikaw, ako, tayo ay maligtas tayo. Amen. Kaya iyan yung Kristo natin na ating wino-worship.
Pangalawa dito na makita po natin, hindi lang yung una, yung His humility, His obedience. Sabihin mo sa katabi mo, His obedience. Verse 8, sabi dito, in being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. So dito makita po natin yung relationship niya sa Ama nung nandito sa lupang ito, very constant, na talagang sa araw at gabi ay talagang nananalangin siya. Nakikipag-usap siya sa kanyang Ama bago pa siya mag-ministry. Kahit hinahanap pa siya ng maraming tao, naging instant celebrity siya, daming mga crowd. Pero ito po, palaging nakikipag-usap siya sa kanyang Ama, yung communion na sa kanyang Ama. Kaya itong kanyang mga disciples, napapansin nila, ba't saan ba si Jesus? Andun pala, nagpipray. Kaya nagpaturo sila kay Jesus. Hindi nila sinabi, Lord, turuan mo kaming mag-preach. But ang tinanong nila ay, sinabi nila, Lord, teach us how to pray. Turuan mo kami kung paano manalangin. Amen. So dito, makita natin na talagang, yung sabi ko rin kanina nga, na talagang yung mission niya dito para sundin yung will ng Ama sa kanya. At ito ay nag-obey siya. Sumunod siya. Hindi niya sinabi na, ay, ito ang gusto ko. Kaya tayo rin po bilang mga Kristiyano, sabi natin na Kristiyano tayo, yung salita ng Diyos, susundin natin yung katuruan ni Kristo, matuto rin tayong mag-obey. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, matuto kang mag-obey. Yung struggle po niya, nakita rin naman natin dito sa Garden of Gethsemane. Nung bago siya huliin, ay talagang nag-struggle siya. Sa kanyang panalangin, sabi niya, Lord, kung po pwede lang, Ama, kung po pwede lang, hindi sana dadaan sa akin ito. Dahil nakita niya, alam niya yung hirap na kanyang pagdadaanan eh. Pero yung kanyang panalangin, but your will be done. Di pagayatam ko maisut yadda nga maaramid. Ito yung rason kung bakit siya napako sa cross. Makita natin, actually, yung dinirect ni Mel Gibson, yung itong Passion of the Christ, hindi pa yun yung talagang totoong nangyari. Pagbasahin mo yung Book of Isaiah, talagang sirang-sira na yung kanyang katawan, mga mukha, hindi mo na mamukhaan kung tao na yun. Naked siya, talang hubot-hubad talaga siya, pinahirapan. Yung kanyang biguti talagang, biro mo yung mga, pag nasirite kasi, hindi nagpapagupit yan. At biruin mo yung, sabi niya, yung bird niya, yung barbas, na ma-imagine mo kung paano tinanggal. Eh kung magtanggal ka nga lang no buhok sa kilikili mo, masakit na eh. Kahit yung dalawang buhok lang eh. Pati dito eh. Trinay ko na tinag-iisa, masakit. Eh how much more yung marami, Jid, ba? Masakit, di ba? Balbasalado ka eh. Try mong ipaipit ka ni Brother Ilmar, tapos italinang at guyudo na ruangan na. Isasama yung skin. Napakahirap yung ginawa sa kanya. But still na makita natin, nag-obey pa rin siya. Tayo po sa araw-araw na buhay natin, kahit tayo po mga Kristiyano, hindi po tayo exempted sa mga temptation sa buhay. Hello? Sabi mo sa tabi mo, hindi ka exempted. Kung noon na unbeliever ka, ba? Alam ni taning din yung weakness mo, at lalo ngayon na naging believer ka, mas marami pang pinadalang mga demonyo yan. 24/7, hindi natutulog yan. Hello? Para gustong hilain ka, hilain tayo. Gustong pabagsakin tayo para may makakasama sila na mapunta doon sa impyerno. Actually, yung impyerno, hindi naman nakadesign sa tao yan eh. Sa itong mga nag-reveal din na mga anghel, yan ang ginawa ng Diyos ang impyerno. Kaya itong mga evil spirit, humihila sila, kumukuha ng mga nagtitempt ng mga tao pa para may makakasama sila doon sa impyerno. Hello? Kaya tayo po ay talagang kung marami mang temptation sa buhay natin, lalo sa, alam mo naman alam mo yung weakness mo sa buhay, ba? Alam mo naman kung ano man yung ma-struggle mo sa buhay, tignan mo yan.
Kasi yan ang tinitignan ng kaaway na pwedeng doon ka pahilain o pabalikin pa. Kaya number 1 na kaaway natin, sarili natin. Pangalawa, yung diablo. Kaya hindi naman lahat isisi mo kay diablo. Hello. Meron po tayong sariling decision din. Meron po tayong will. Okay? Kaya po, kung tayo po ay nag-uubay, ay talagang i-cause po yan ng commitment natin. Amen. Pero yung reward po natin sa obedience natin ay adda nga makita tayo nga maragsakan ni Apo Diyos maayo isuna no makita na nga tayo po ay sumusunod sa Kanya. Amen. Pangatlo po dito, His glorification. Unay, His humility. Pangalawa, His obedience. Pangatlo, His glorification. Philippians 2:9 verse 11 sabi dito, therefore God exalted Him to the highest place and give Him the name that is above every name, that the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Kaya dito makita natin na after ang Diyos Ama na talagang inalaw niya na dadaan si Jesus sa mga pahirap sa Kanya, inalaw niya itong mga sundalo, itong mga tao na ito na talagang imak siya, pagtawanan siya, tupraan da isuna, katawaan da. Pero ito naman ay God vindicated ang ating, binindicate niya ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sa marvelous way. Sa anong paraan? Sabi dito, binuhay niya muli ang ating Panginoong Jesucristo mula doon sa grave na ito. Ito yung makita natin na Kristiyano na bilang mga Kristiyano. Yung other founder ng mga religions, namatay sila, pero hindi sila nag-resurrect. Ang ating Panginoon Jesucristo, sabi niya sa kanyang mga disciples, ako ay talagang papahirapan, may papako ako sa cross, mamamatay ako, but after 3 days, ako'y mabubuhay na muli. Hindi po nila maintindihan ito eh. Pero nung nangyari na yon, saka lang nabuksan yung kaisipan nila, yung tinuturo ni Jesus sa kanila. So makita natin na siya'y nabuhay na muli. Itong si Maria Magdalena na talagang dito lumayas yung 7 demonyo sa kanya. Ay na-transform yung buhay niya, naging servant siya ng ating Panginoon Jesucristo. Siya yung pinakaunang witness na makita na wala na si Jesus. Empty na yung tomb kung saan siya nailagay. At umiiyak siya. Ang akala niya, ninakaw eh. Kaya alam niya yung nandoon ay yung sepulture niya. Ano yung tawag doon sa taga-pantay sa sementeryo? Sepultirero. Yun na. Hirap sabihin. Pero sabi nitong anghel na ito, He's not here. He's risen. Nagungar isunan. Amen. Kaya ito po, doon sa Acts chapter 1, nakita natin, after 40 days, 40 nights, nung nag-resurrect po siya, nagpakita siya sa kanyang mga disciples for the first time, second time, at doon pa mga almost 500, sabi ni Apostol Pablo, na mga disciples pa niya, nagpakita siya ng isang bisis. And after 40 days, 40 nights, umakyat na siya sa langit. Nakitang-kita nila mismo sa mata nila eh. Na-witnessan nila. No, para bang balon na talagang umaangat. Hanggang sa mawala na lang, matakpan ng ulap. So dito mga kapatid ay sabi dito na He was glorified and God gave Him the name that is above every name. Amen. Ang pangalan nito walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya yung exaltation ng ating Panginoon Jesucristo ay ito yung revelation ng kanyang total lordship. Siya yung King of Kings and Lord of Lords. Hindi siya mismo yung nag-exalt sa kanyang sarili, kundi ang Diyos Ama mismo ang nagtaas sa kanya. Amen. Another evidence ng Christ's glorification na ginawa ng Ama sa kanya ay sabi dito na was the name of Jesus, every knee should bow. Amin nga tumang kat agparin tumang. Sa mga Hudyo po ay
pag may nag-kneel down sa kanila, pag tao yan, talagang inano po nila, tumayo ka dahil ako'y tao lang. Dahil sa kanila yung pag-kneel down ay pag-worship sa Diyos yon. Itong Shadrach, Meshach, and Abednego, nung time ni King Nebuchadnezzar, hindi sila nag-kneel down kay King Nebuchadnezzar eh. Dahil sabi nila, pag narinig nila yung trumpet, sila ay mag-kneel down. Yung hindi mag-kneel down, yun ang may tatapon doon sa, di ko nata yung hurno, yan ti apoy. Ito pong tatlo, hindi sila nag-kneel down. Dahil sabi nila, sa Diyos lang kami mag-kneel down, mag-worship. Ang ating Panginoon Kristo, siya man ay fully man, pero siya ay fully God na dapat lang na mag-worship tayo sa Kanya. Amen. Amin nga tumang agparintumang kenkwana. Pati itong mga hari, mga president, mga rulers, lahat ng mga lord, pati na yung mga drug lords, hello, ay talagang magbabow down sa ating Panginoong Kristo. Lahat ng everything, i-confess na nga ni Jesus is Lord para iti-glory iti Father. Kaya po dito sa Romans, bakit nasabi ni Apostle Paul doon sa Romans chapter 10 verse 9, na if you confess in your mouth that Jesus Christ is Lord, sa time kasi nila na yan, si Emperor Nero, siya lang ang tinatawag na Lord. Wala nang iba. Pag tatawag ka pa ng ibang Lord, pupugutan ka ng ulo mo. Dito sa verse na ito, sabi ni Apostle Paul sa kanila, if you confess in your mouth that Jesus Christ is Lord, you will be saved. May salakan ka. Amen. Kaya tayo, bakit tayo ini-worship na si Jesus ay Lord? Dahil siya ay Diyos, siya na rubeng lang ang may daydayaw. Amen. Kaya ito po yung tayo mga believer, Kristiyano, ay ito yung identification natin na bilang mga Kristiyano nga adako mga ipatuloy tayo nga i-worship natin ang ating Panginoong Kristo. Amen. Amen po ba? So yung glorification po ng ating Panginoong Kristo encourages us to be humble. Sabihin mo, to be humble. Siya yung exalted Lord natin. Sundin sana natin yung example ng kanyang pagiging halimbawa niya na sinit aside niya yung kanyang rights, kinuha niya yung form of a servant. Kaya sabihin mo sa sarili mo, dethrone self. Yung nandyan sana sa puso mo, hindi na ikaw, kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga, sabi ni Apostle Paul doon sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I am no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I give it to the Son of God who loved me and gave Himself for me. Amen. Luke 14:11, sabi ni Jesus dito about humility. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Amen. Naipanganak siya, napunta sa cross, dahil sa pagmamahal niya sa iyo at sa akin, nag-ubi siya sa kanyang Ama. At ganun din sana tayo bilang mga Kristiyano. Yung purpose natin dito nga na sinasabi natin sa church, to love God and to love people. Ito yung motivation natin bilang mga believer, bilang mga Kristiyano. Amen. Kaya nasabi ni 1 Peter 5:6, natuto na rin si Apostle Peter, sabi niya dito, humble yourselves, therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Ulitin ko, humble yourselves, therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. So hindi lang yung glorification of Christ encourages us to be humble. Pangalawa dito, encourages us to persevere in trials. Amen. Alam ko po na meron din tayong pinagdadaanan na pagsubok sa buhay natin. Habang buhay pa tayo, meron kang trial sa buhay. Hello. Kung ang ating Panginoon Kristo,
niya, napagtagumpayan niya, na-endure na yung pagpapahirap sa kanya sa cross. Ganon din tayo mapagtatagumpayan natin ang lahat ng bagay pag nasa kay Kristo tayo. Amen. Yung open door po, mabasa nyo sa Facebook, sila yung mga pumapasok sa mga close yung Christianity, ay talagang secret na, talagang hindi nila sila sinasabi na Kristiyano sila. Pero ang dami nilang nare-reach out din, tinutulungan na mga naging believer dahil sa other nations talagang napipersecute sila, pinapatay sila, pinagkukuha pa yung mga possessions nila sa buhay. Bahay nila talagang kinoconfiscate. Pag nalaman na Kristiyano yan. Talagang ang daming persecution na nangyayari sa kanila. Talagang pag alam na Kristiyano, papatayin sila. Talagang napapersecute eh. Dahil sa atin, di tinuro ng ating Panginoon Kristo, pag ikaw na napapersecute, lumabang ka, pumatay ka rin. Hello? Hindi. Ang naituro sa atin, pag tayo napapersecute, ipanalangin natin sila. Yung enemy mo ay, pag binatukan ng bato, huwag mong batuhin ng bato rin. Batuin mo ng tinapay. Hindi literal na tinapay, but ibig sabihin doon, huwag kang gumanti. Hello? Makapagbatuin si Jid din ng bato niya. O tinapay na matigas, baka mas matigas pa yung iba bato, di ba? Kaya nga talagang iba yung turo ng ating Panginoong Hesukristo. Pinapakita na mahalin natin sila. Kung may nagkasala sa atin man, huwag mong sasabihin na, siya ang lalapit sa akin dahil siya ang nagkasala. Alam mo yung tao na yan na nagkasala, pwedeng nahihiya yan. Ikaw mismo, tinuturo niya, ikaw mismo ang lumapit sa tao na yan. Pwede mong sabihin, alam mo, nasaktan ako sa ginawa mo, pero pinapatawad kita. Para rin yan sa benefit sa sarili mo yan eh. Hello? O minsan kahit minasabi sila sa atin, kung ikaw yung taong sensitive, may nasabi lang, nasaktan ka kaagad, dapat lumago ka na sa pananampalataya mo. Hindi matampuhin. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matampuhin. Dahil pag sa kunting bagay lang na yan, pag alam ni Taning na yan yung weakness mo, gagamit at gagamit ng mga tao yan. Kahit yung tao hindi naman niya alam na talagang minasabi lang siya, hindi naman niya intensyon na saktan ka. Aba, nagburburo kang tidaram. Hindi kita mapapatawad sa sinabi mo. Kaya po, sa atin ay talagang meron man tayong trials na pinagdadaanan sa buhay, ay magpatuloy tayo. Amen. Mag-persevere tayo sa trials na ating pinagdadaanan. Amen. At panghuli dito, yung glorification ng ating Panginoong Kristo encourages us to evangelize. Sabi mo sa katabi mo, evangelize. Kaya hindi lang sana tayo Zimbabwe. Alam niyo yung Zimbabwe? Zimbabwe. Kung basahin natin ang ating Panginoong Kristo, nung pinili niya yung kanyang mga disciples, ay talagang trainin niya po sila for 3 years yan. And after that, talagang kinumission niya sila. Therefore go and make disciples of all nations. Tayo pong mga Kristiyano, hindi ka lang naligtas, nagkaroon ng buhay na walang hanggan, para mangpainit lang ng upuan, meron ka ring misyon dito sa mundong ibabaw. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, may misyon ka. So ibahagi rin natin yung salita ng Panginoon sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Yung walang relasyon sa Panginoon. Kahit may relihiyon sila, pero hindi pa connected sa ating Panginoon. Ibahagi natin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya nga, nung devotion namin kagabi, tinanong na yung bunso, 12 years old, yung bunso namin. Masiguradong ba nga dati relasyon mo ko ni Hesukristo? When? Paano? Tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay ko. Sino nag-share sa'yo? Si Mama. Nung 6 years old ako. Kaya magandang iulit din sa kanila, sa mga anak din natin. Amen. Dahil baka ang alam nila sa pagsisimba, doon sila maliligtas. Baka ang alam nila pag sila'y nabautismohan sa tubig, doon na sila naligtas. Pero hindi po yon.
Kung ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan at tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo, yun yung assurance na meron po tayong kaligtasan. Amen. Pwede ba tayong lahat ay tumayo? So ang ating Panginoon ay pinanganak po siya sa kanyang born of a virgin. Yung kanyang earthly life, nakita po natin yung halimbawa na kahit siya po ay Diyos, ay talagang hindi niya ipinantay yung kanyang sarili sa kanyang Ama. Nakita natin yung kanyang humiliation, yung humility, yung kanyang unwavering na obedience sa kanyang Ama. At siya po ay tinaas ng Ama. Glorify siya ng kanyang Ama. Kaya sabi ko dito muli, yung Pasko na sineselebrate natin, alam sana natin yung meaning nun. Kung bakit na ipanganak si Jesucristo, dahil gusto kanyang iligtas sa buhay mo. Gusto kanya magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kung wala ka pang relasyon sa kanya, ito na yung time na tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo. Kung natanggap mo man siya sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas mo, pero naging yung spiritual life mo ay parang stock market na pataas pababa. Parang wave lang na atras abante. I-recommit mo na yung sarili mo sa Kanya. Na this coming 2022 ay magiging faithful ka na sa Kanya, magpatuloy ka na mag-serve sa Panginoon. Amen. Dahil darating din yung time na yung judgment ng Panginoon sa mga taong hindi naniniwala sa Kanya, hindi nag-o-obey sa Kanya. Kaya ito sana sabihin natin, makipag-usap tayo sa Kanya. Pwede bang kahit sa ilang minuto lang pumikit tayo at manalangin tayo sa Panginoon? Sabihin natin, Panginoon, tulungan mo po ako na nakita ko po ito sa taon na ito, maraming rin po akong pagkakamali, pagkukulang sa iyo. Pero this coming 2022 po, Panginoon, ay maging seryoso na po ako, Panginoon. At kung ikaw man ay talagang naging faithful ka naman this 2021, ay magiging patuloy pa rin na maging faithful ka hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Kung ikaw man ay nagkasala sa Panginoon, 1 John 1:9 sabi niya doon, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. Come on, mga music team, magpaawit kayo habang nakikipag-usap tayo sa Kanya.
Thank you, Lord Jesus, O God. Nakita namin yung halimbawa mo, Panginoon. Yung pagiging humble mo, pagiging obedient mo, Panginoon. At ganun din sana kami na nanampalataya sa iyo, Panginoon. Ano man yung accomplish namin sa buhay na ito, patuloy po na ikaw ang pinagpurihan namin, Panginoon. Patuloy po na maging humble pa rin kami, Panginoon. At patuloy din kami maging obedient sa iyong salita, Panginoon. Nasusunod kami, Panginoon, sa gusto mo sa buhay namin. I-bless mo bilang itong mga nanay, mga tatay, nagiti young adult, nagiti ubing hapo, Diyos, tungkal may sa kada kami. Kastamat apo, nagitoy nga, ada iti digital platform apo, bless mo ida, kadagiti adan iti balbalay da apo, Diyos. Sikat imang bendisyon di tunggal may sa kada kami, magbigay ng protection, Panginoon, nitong 5 araw na natitira po this 2021, O God. At sasalubungin namin this 2022 nga si Kaapo ti patuloy amang tarabay, mang bendisyon kadagiti anak mo, O God. Ti ayat ti ama nga isunga nangayayat tunggal maysa kada tayo. Intud na iti bugbugtong anak na nga ni Apo tayo nga so Kristo. Patuloy ko nga iti adang alna ket adang patuloy nga madatong gala maysa kada tayo ken ti panakikat kadua ti Espiritu Santo so kanuwen ti mangidalan mangsuro kada tayo ket amin nga anak ni Apo Dios kunada ti amen and amen. Manatili po tayong nakatayo. Alright, thank you po, Pastor Adrian. Grabe. Alright, so let's go to a few announcements. Let's remain standing. Lahat po na nakasimba live dyan. Let's go to announcement. December 29, nagkakaroon po tayo ng Kids Christmas Party! Woo! Lahat ng 12 years old and pababa, magkakaroon sila ng Christmas party ngayong December 29, Wednesday po yan, from 9 a.m. to 12 noon. So lahat po ng mga anak ninyo, even yung naka-tune in, papuntahin nyo po dito sa church natin and mag-enjoy po sila sa araw ng Miyerkules. Alright? And also, another announcement, no live class today, but magre-resume yan sa January. And also, kita-kits tayo sa prayer or virtual prayer gathering sa Wednesday, 7 p.m. until 8 p.m. only. Sabihin mo sa atin mo, kita-kits. Alright, mag-tap kayo dyan. See you sa virtual gathering, mga naka-online dyan. Alright, so have a good day mga kapatid. God bless each and everyone sa atin. And mag-high five ka mag-fist bump ka ng 5 tao. At sabihin mo, Happy New Year! Happy New Year mga kapatid na nakasimba live.